Malakias chapter 3, disimula ko siya sa verse 7 hanggang sa verse 11. Ulitin ko, Malakias, Malakay chapter 3, verse 7 hanggang sa verse 11. Ganito ang sinasabi. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it ripe, says the Lord Almighty. Purihin natin muli ang Panginoon at kainin tayo po sa mga biyaya ng Panginoon. So, mga kapatid, at this time po I don't know, but this is actually lahat naman ng bagay na nangyayari sa atin bilang mga anak ng Diyos is according to the will of God. Kapag tayo po ay nasa Panginoon na, ang nangyayari sa buhay natin, positive, negative, sufferings and blessings, ay lahat ng ito ay pinapahintulot ng Diyos. Amen po ba? Do you believe that our lives is in the nasa pagmamaneobra ng Panginoon? Nangyayari lang ang gusto, ang kalooban ng Diyos, even though that we have free will or mga personal na decision o desire sa buhay natin. Nangyayari ang gusto, ang kalooban ng Panginoon kapag tayo po ay pumapasok po sa obedience. Alam niyo po na tayo pong mga magulang, mga parents, tayo po ay ang desire po natin sa ating family, sa ating mga anak, na sila po ay mag-prosper, gumanda ang buhay, pagpalain po sila. Amen? Pagpalain po sila. The same with God. Kaya nga lang, hindi po lahat ng parents ay nararanasan po yung blessings. Hindi po lahat ng anak po ay nararanasan ang blessings ng Diyos through their parents, because some of children ay hindi po sila sumusunod sa kanilang parents. Sa tahanan po, ang mga parents po ang biniyayaan ng Diyos ng power and authority to bless their children. The same with our relationship. Pareho lang po yun sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Sa relationship natin sa Panginoon, meron po yung ups and down. Ups and down. Kasama po yan, mga kapatid. That is part of our lives. But sa ups and downs po na ito, dito po tayo nagkakaroon ng struggles. Paano laging nasa taas at paano makaiwas sa baba. But that is part of life. God laid down all the principles, inilagay niya ang mga prinsipyo na mga pagpapala sa kanyang salita. Imagine, inilagay na po ng Diyos, tapos na po.
Nakasulat na sa Bible, sinabi na, binigay na sa atin, pero ilan po sa atin ang medyo nagkakaroon ng konting paghihirap upang maranasan natin yung ganung prinsipyo. It's all the principles of God. Wala po yun sa yung magaling ka, mahusay ka, maabilidad ka, talented ka, matalino ka. Kung babasihan ang blessing ng Diyos sa abilidad ka, matalino ka, mahusay ka, talented ka, gifted ka, edi sana po lahat ng matatalino ay successful. Lahat po ng mga gifted and talented ay mga mga mauunlad, successful at mga mayayaman. Marami po dito sa ating nag-abroad, mga professional, pero ang buhay nila, lang po, sakto lang. May mga taong hindi naman po sila matalinuhan sa academic, sa school, sa pag-aaral, pero ang buhay po nila ay naging successful. Saan po binabase po yun, mga kapatid? Marami po ang principles, and one of the greatest principles that God in His Word para maranasan natin yung kanyang blessings na meron kang peace of mind, meron kang joy, wala kang fear, wala kang worry, wala kang pinakatakutan agam-agam. Yung panatag ka, nandyan yung blessing, pero panatag ka. Malaki, maliit, basta blessing, panatag ka. At hindi ka nararatel, hindi ka na didiskaril, ang buhay mo ay merong kapayapaan kapag. One of the signs of genuine o tunay o real blessings from God ay yung blessings na nagdadala sa iyo ng panatagan. Dahil sa mundo, ito, ang dami natin pong mga bagay na hindi mo tayo papatagan. Let me give you and share sa inyo ang ating pag-aaralan is God's essential principle of blessings. Ang mahalagang prinsipyo ng pagpapala ng Diyos. Ang binasa ko po kasi sa lumang iba, at ito po ay tumutukoy sa mga taga-Israel. Yung setting kasi ng panahon ng propeta Malakyas o ni Malakay, yung binasa po nating teksto, yung mga Israel, sumuway po sila sa Diyos. Nakaranas po sila ng mga sufferings, ang kanilang kabuhayan, ekonomiya, bumagsak, ang kanilang kabuhayan ay magulo. Tapos sabi ng Diyos sa kanila, tulad ng inyong mga ninuno, sa verse 7 tayo nag-start sa reading, tumalikod sa aking pautusan. Kasi ang Diyos may covenant sa kanila eh. The covenant of God to them is the same covenant na binibigay sa atin, pero magkaiba lang ng time. Amen po ba? Magkaiba lang ng time. But the same God, the same word na ina-address pa rin sa atin because God's word is changeable, unchangeable, timeless. Ano po? Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y tumalikod sa akin, pautusan. Katulad ng inyong mga ninuno, ibig sabihin na mana pa rin nila yung mga nangyari sa kanilang mga ninuno. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din naman ang pagtingin ko sa inyo. Kaya mayroong pag-ibig, pagtingin, pagmamahalan Diyos. Sabi ni Yahweh, itinanong ninyo, ano ang dapat namin gawin upang makapanumbalik kami sa inyo? Listen, di ba? Pag mayroong mga broken relationship, mayroong mga paghihiwalay, away, gulo, just to restore that kind of relationship, lalo na sa Diyos. Sabi niya, ng Panginoon, sabi nila, ano dapat namin gawin upang makapanumbalik kami sa inyo, Panginoon? Ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng Diyos, ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya niyo mo sa paanong paraan sa mga ikapu o mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako ay dinadaya ng buong bansa. Imagine not one person, but the whole nation. This is general or national
national rebellion o national disobedience. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinagayat ng buong bansa. Verse 10, dito tayo papasok. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan ng templo at subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng windows of heaven ng kalangitan at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapalat, hindi ko kayo padadaghan ng salot sa inyong lupain o sa inyong gawain, sa inyong trabaho, kaya mamumuka ng sagana ang inyong mga crops, ang inyong mga anihan o farm o bukid. Noon kasi ang ekonomiya doon, bukid lang naman talaga, bukid o shepherdings, pagbubukid. Noon, ngayon kasi if we compare the generation today, ang dami pong pinanggagaling ng ekonomiya sa Pilipinas, ang ating economy. Siyempre, agriculture din, at saka fishing and farming. Hindi naman po kasi tayo yung patulad ng Japan, patulad ng Hong Kong, na mga bansa, mga high sa technology tayo. Kaya nga sa bansa natin, kahit gaano tayo masipag, kung mapapabayaan natin yung agrikultura natin, babagsak din tayo kasi ang bansa natin is agricultural country. Hindi katulad ng Macau, ng Singapore, hindi katulad magkaiba sa Pilipinas. Now, let me go on mga kapatid. So there was a challenge para makabalik sila at para maranasan po nila yung principles of blessing. Now, why do we have to offer tithes to God? Bakit po natin kailangan mag-alay ng ikapo? By the way, sa Bible, pag kasi sinabi po ikapo, ay ikasampung bahagi, o tawag po doon ay 10%. 10% po, mga kapatid. Imagine, God in His Word ay inilagay niya yung ganitong principle about that 10%. Pag nakakarinig po kasi tayo ng ikapo 10%, nauuna kasi yung ating mga tinatawag ng mga preconceived ideas. Iniisip natin, ito ay isang mahirap, ito ay isang hindi magandang bagay, ito ay isang mahirap gawin. Alam niyo po, ang Diyos, hindi po siya mag-uutos sa atin nang hindi natin kaya at nang wala po siyang dahilan para pagpalain tayo. Hindi po pwedeng gawin ng Diyos yun. Kasi po, lalabas na ang Diyos ay sinungaling, lalabas na ang Diyos ay hindi nakakaunawa at nakakaalam. God will never do that. Hindi niya po gagawin yun, mga kapatid. And this is a challenge and a principle. It's all about na nasa atin po yun if we're going to obey the principle. Ano po? Sabi ng Diyos sa kanila, ito gawin nyo. Lahat ng inyong bukirin, lahat ng inyong aanihin, ang inyong mga prutas, lahat. Pupunan niyo sila ng 10 bahagi, 10% o ika-10 bahagi at ialay niyo para sa aking templo, para sa aking bahay, tahanan. Yun po ang pagkabili. Now, kaya why do you have to offer tithes? Tinan niyo po.